Isang licensed agricultural engineer by profession. I spent my years, I'm an employee for 15 years sa isang Japanese international company. Ako po yung taong hindi talaga into luxury. Ako po yung babae na one of the boys. Nasa gitna po ako ng drive po ako ng farm, tractors, and harvesters. So actually, me myself, hindi ko rin po alam kung paano ako napunta sa business na to. Just because no pandemic, 2020, syempre nag-shutdown po yung buong mundo, di ba? So nasa loob lang tayo ng bahay. Na-board lang po ako noon. So, kasi wala akong ginagawa sa araw-araw, di ba? Darating yung gabi, matutulog kayo naman, umaga. So, nakikita ko kasi yung mga nagla-live selling nung time na yun. Yun yung start ng mga live sellers eh. Tapos sabi ko, subukan ko kaya para may kausap lang ako. Nung time na yun, nagbenta ako ng mga bags ko kasi I have my old bags. Yun ang nakikita ko kasi pwede kong ibenta, wala namang iba. Tapos nung nagbenta ako, sabi ko, wow, may kausap ako. May bumili. Yung mga viewers ko nun, 1, 2, 3 lang. Tapos hanggang sabi ko, ano kayong pwede kong ibenta na mabilis lang ipaship? Kasi yung bag is very malaki. Tapos nakita ko, sabi ko, jewelry. Bumibili lang ako ng 1 piece na gold sa mga online seller din. So, bibili ako 2, 3 peraso, ibibenta ko rin. Tapos may bumibili. Tapos, yun na yun, dire-diretso. Meron lang din isang tao na, actually yung iba, hindi man naniniwala sa kwento ko na to eh. Parang ano daw, imposibleng kwento. Pero totoo talaga to. Habang nag-live selling ako doon, may isang supplier na kumontak sa akin. Sabi niya, I will send you 1 box ng jewelry. Ibenta mo. Tapos sabi ko, sino ba naman to? Eh, di naman kami magkakilala. So nag-list lang ako. Sabi ko, sige, it's okay. Hindi ko naman problema kung totoo ba to or hindi eh. Binigay ko naman yung address ko. Sabi nga ng asawa ko, bakit nagbibigay ng address? Kasi baka di ba there's so many scammers outside. Tapos after 1 week, may dumating sa akin isang box. Tapos nung binuksan ko siya, siguro yung halaga nun, nung time na yun, worth 5 million pesos. Kasi empleyado po ako, wala lang po akong pera. Sa ganitong business, you need money eh. Tapos, chinat ko siya, sabi ko sa'yo ba ko, yes, that's from me. Sabi ko, sige, ibebenta ko. Tapos, binibenta ko yun sa live. May bumibili pa isa-isa. Tapos, after ilang days, sabi niya, papadalhan pa kita ng another. Sabi ko, no. Wag kang magpapadala sa akin. Because, eto ka, kung unang pinadala mo, give me 2 weeks. Babayaran ko siya. Pag nabayaran ko siya, saka ka magpadala. So, after 2 weeks, sabi ko, antayin mong mag-chat ako sa'yo. So, nag-chat ako sa kanya, sold out, I will pay you, tapos saka siya nagpadala ulit. So, parang dun siya nag-umpisa. Etong company namin is just because of trust. Yes. Like, paano niyo po nabenta? Sorry na, curious. Live selling lang. Paisa-isa lang din. Yes. Paisa-isa lang. Kasi nung time yan, actually napito na sa akin yung sabi ko, paano ko ito ibebenta? Una, hindi naman ako alahera. Ang layo ng profession ko dun sa ganitong business, siguro kasi from my previous company for 15 years, ako po yung member ng sales department. So, from sales ako, nahubog ako doon eh. Talagang in-enhance ako ng company ko. It's Japanese. Ang mga Japanese, pag nagtrabaho sila talagang ibang klase. So, from there, yun lang kasi naisip ko siguro na edge ko kung bakit ko ito nagawa. So, yun na, nalagadasan na siya. Ano po ba yung mga pag-iingat nyo? Paano kayo hindi natakot na hindi kilala yung mga pinagbebentahan o yung nagpadala ng alahas? Ngayon na mas established na, ano po yung mga precautionary measures? What do you mean po? Sa security, paano nyo masisiguro na maiwasan yung mga scammers, bogus buy? Actually po, nung nandito na kami sa online business, scammer, bogus buyers, is normal. Sa bogus buyer naman po, hindi naman talaga kami, marami talaga. Kasi I'm doing live selling eh. So, sa live selling ko, maraming nagmamine. Hindi naman nagbabayad. It's okay, it's normal. May mga tao kasi gusto manood. Pero, wala naman silang maaano sa amin kasi we will not ship those jewelries hanggat hindi siya full. And then, kami naman dito, lahat talaga, naka-declared value kasi hirap. Nakilala niyo na po ba yung person? Ay, yeah.
Yan, sa ngayon, he's one of my factory supplier hanggang ngayon. Minsan nagkakwentuhan kami na parang pag may meeting kami, nakakwentuhan na lang namin na kung paano kami nag-umpisa, kung paano kami nagkakilala. Buti hindi kinatakot na pinadalan kayo. Kasi no idea ka kung sino to. Yes. Siguro ako po kasi yung taong risk taker. Ever since alam ko po yung ugali ko na yun, no matter what, accept ko yan. Kasi lahat po ng bagay sa akin, opportunity. Okay, next po, si Nikki Wang ng Manila Thunder. Good evening, Charo. Hi, sir. Parang kung pakinggan yung kwento mo, sabi mo parang unbelievable. Yes. Parang ang dali lang para sa inyo na i-pull up yung business na to. Pero gusto ko lang malaman, ano po ba yung major challenges na na-encounter nyo bago kayo nakarating kung saan kayo ngayon? Ang dami po. Una, yung customer mismo. Kasi, ito po kasi, nung nag-umpisa ako nito, nakikita ko po kasi sa market sa Philippines, even sa ibang bansa, pag sinabi pong diamond, wait. Parang yung mga babae, laging may kamay, ay, ayoko niyan, mahal yan. Hindi nila uunahin yun eh. Ngayon, isa part ng mission and vision namin dito, I'm always telling all my employees is that I want natural diamond to be affordable and then can be reached by every Filipina. Hanggang ngayon, pinapanindigan po namin yan. So that's why from there, talagang nag-create po kami ng marketing strategy sales on how to produce the natural diamond na super mababang presyo that no one can beat our price. So, ano po yung pinakamababang presyo? Parang, yun nga po, siyempre secret niya, no? Hindi na namin Actually, hindi po secret yung presyo, they know it. Hindi, yun po, paano yun po napapagawang mababa yung presyo? Saan yun po ba kinukuha yung mga Yeah, product? that's a secret ingredient. Oh, yeah, secret po yun. Pero, nakakatuwa po na parang ginagawa yung accessible, yung inyong produkto sa mas maraming buyers. Apart from this shop po, dito sa building na to, do you plan to expand at magkaroon po ng other branches, perhaps siguro sa bandang north ng Metro Manila or sa south? Pero po kayo plano gano'n? Yes, sir. Kitang-kita mo, sir, yung yung plan ko. Actually, I mentioned na po that before during my live selling kasi there's so many customers na hihirapan. Kung sa Metro Manila po, diba, nasa gitna kami. Hindi lang actually gitna, medyo pasulong pa kami. Patatsulok, doon kami sa Tatsulok. So may north area, may south area. So yung mga customers po namin from south, from north, talagang dinadayo kami dito. So eventually siguro po, by 2000, by next year, sana makapag-put up kami, part muna ng south and then another north. And then siguro, yun, magagawa namin sana buong Pilipinas. Siguro po, bigyan nyo kami ng idea, ano po yung pinakamurang binibenta ng Maddox dito na diamond, na natural? Yes. Sa ngayon, sir, di ba, sa ngayon po ang gold, that's 18 karat. Ang presyo ngayon per gram, actually, I think it's 7,000, 8,000 pesos na ba? Sa ngayon, I don't know. Sa amin, we still have the 4,990. That's in 18 karat gold, and it's natural diamond with certificate, free shipping, Philippines. Kaya pala yung sabi mo kanina, konti pa yung tao na taas. Yes, kasi gabi na po yan. Wala na talaga, yun po ata yung pinaka-konti namin. Wala katawa po na ang inyong business ay very much blooming. And we hope na mas marami pa kayong matulungan din. Salamat po. Sa inyong negosyo. Thank you po. Thank you po. Ayan, okay. Alas Telha Mauricio po of Manila Times. Ito mamatakyaw po ito ng diamond. Congratulations, sir. Ang ganda-ganda po ng story niyo. But I just wanted to clarify first of all, nagla-live selling pa rin po ba kayo? Yes po. Kayo po mismo? Yes po. And this is on which platform? TikTok po ba? Facebook. Facebook? That's every Wednesday and Sunday evening. Pag po ba nang bumili, may special rate?
Actually po, yung mga nasa showroom namin, iba yun sa mga nilalive ko. Kung ay nasa showroom namin, karamihan po doon, 90% is mga kaisa-isa o dalawa lang na piraso. Yung sa live selling ko po, that's many in quantity per design. Kasi, kailangan magkasya dun sa mga minors. Yes, ito one of a kind usually. Yes, pero meron pa rin po dyan maramihan. Pero karamihan dyan talaga yung mga limited lang. So kanina you gave us an idea kung gaano kamura po yung gold in terms of how you sell it. Pero per carat po ng natural diamond, magkano naman po ang difference na makikita ng tao sa inyo? Sa carat po ng diamond, it depends kasi. I cannot say Sa na cut, parang... no? Sa cut or whatever. But the most basic po siguro. Yeah. Sa carat po kasi, sa diamond, we are nakabase tayo sa per carat weight ng bawat bato, carat weight. Sa ginto kasi, that's carat, yung ginto yun, that's for 18, 21, 24. Sa diamond naman, that's 1 carat, 2 carat, yung tigat po ng stones. Yes. So, ang presyo naman po, depende sa gaano kalaki. The more na malaki, the more na mahal. Parang ang buo-buo, 1 carat na buo, kumpara mo po dun sa 1 carat na maliliit, ang layo po ng presyo ng 1 carat na buo. So parang halimbawa po, sa 1 carat ma'am na solitaire rings, Yan, solo. ang presyo po namin sa ngayon, nasa 79,800 plus. Mga naka-SII clarity yun. But, yeah. Actually po, sa market value natin ngayon, that's almost nasa 1 million to 1.1 million pesos. Ang layo po. Ang galing-galing nyo nga po. And of course, sabi nga ni Nikki, we won't be asking about that. But like you said, sabi niyo nga ako medyo one of the boys kayo when you were still working for that company, the Japanese company, which meant siguro hindi pa ba kayo mahilig sa jewelry at that time? Hindi po talaga. And over the time, the many years na, ito lang po, mga last 5 years lang po from the pandemic, no? How did you learn to distinguish? Kasi di ba, syempre may totoo, may hindi totoo. Did you have to educate yourself sa pag-alam ng mga iba't ibang kinds of jewelry? Yes po. Noong una talaga, I don't know, hindi ko alam yun. Pero sa katagalan, sa araw-araw ng buhay namin, pagharap mo yung bato, alam mo talaga. Even my staff, unang tingin pa lang namin, by the shine muna sa shine. Alam mo kung medyo may doubt ka na kung totoo or hindi. Pero hindi naman 100% nakita mo agad. That's why we also engage into mga latest technology machines we have. Kasi we need that one, pinasok mo lang po yung jewelry, no matter what gano, 10,000 pieces na bato yan, pinasok mo doon, lahat niya yun madedetect. Bawat piraso doon, if it's lab-grown or not, or zirconia, or what kind of stone is that. So, hindi na namin kailangan magpagod para isa-isang ilook. So, you've invested. Nag-invest. Yes, also, we need to invest. Kaming mga seller, we need to invest talaga sa ganun. It's very expensive actually, but we need that. So, just to give us also a picture of how your company grew, naumpisa, sabi niyo nga po mag-isa lang kayo, gusto niyo lang ng kausap, and then that whole great story happened. Ngayon, ilan na ho ang empleyado niyo in your jewelry business? From just Ilan na ba? More or less nasa 100 plus. Wow. If you want to see our 4th floor later, doon po lahat ng mga employees namin. Okay. So, ngayon po, do you design and manufacture your own jewelry na po? Yes. Okay. Isa rin po yung sa tinatanong nila, siguro kasi I'm an engineer. So, basic sa amin yung mga CAD, yung drawing, na pag inikot-ikot mo yung design, alam ko kaagad yung shape yan, alam ko kaagad yung gano'ng kalaki yan, yung circumference and everything. Pag binigay sa akin ng factory, mabilis ako mag-decide, yes, produce it now. Hindi ko na kailangan siya makita yung exact model para mag-decide ako. So, siguro isa yun sa edge ko rin, na part ng business. So, you have a workshop po sa 4th floor? Office lang po siya. Yeah. Pero yung gumagawa po ng jewelry? We have kasi our different factory from different country. Pinapadala niya ba yung design? Even Philippines, we have also different suppliers. So, pwede rin po dito yung mag-walk-in tapos magtulungan kayo, let's say, an engagement ring, how they want it to look, they can have that custom. Marami po. Actually, there are other sellers, even mga business owners, even may mga boutique,
na kami po ang gumagawa ng mga jewelries nila. We can specialize for you. If you want to make your own business, like for example, if you want to create, kunwari, Lara Jewelry, just talk to me. We will do business. I can create your own line of designs, your signature, your name. And your design is only for you. I can put marks or I can put your own logo sa alahas mo. Huling question po. Tiga Marikina po kayo, Tubong Marikina? Ay, hindi po. Bicolano po ako. Probinsyano po talaga ako. Okay. Sige po. So, pride of Bicol pala. Yes. Hindi Marikina. Ayun. Salamat po. Thank you.